Mapagpalang gabi po sa ating lahat and welcome ulit sa ating daily evening devotional. At tayo po'y pangunahan ni Sister Pearly Ruth Glynn Pedere ng pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ngunit bago po yan, tayo po muna ay aawit ng ating opening song. And may I request Brother Rob to be led our opening prayer. Okay, Pearl. Thank you. And ngayon po, tayo na po ay aawit ng ating opening song. Let's pray. I'm not sure about our connection, but I'll just proceed. Lord, thank you, Lord, that we can come to you at the end of the day, and we thank you for the blessings of this day, your provisions, and we ask that you be amongst us in our midst as we worship and ask for a blessing and an understanding of the things of God. Thank you, Lord.
that you provide for our needs, and that even though we have worries and burdens each day, that we can come before you and that they are lightened as we think about God's ways and his wonderful provisions for our salvation and for our lives in general. And Lord, we ask that you be with the speaker this evening. May the Holy Spirit be with us as we worship you in Jesus' name. Amen. Atin na pong pakinggan ang atin pong speaker na si Sister Sweet. Sister Sweet, di po naririnig boses niyo po. Pakiloud po. Thank you. Magandang gabi po sa ating lahat. So, naririnig na po ba ako? Opo. Opo. Klaro na po ba? Opo. So, sa gabi pong ito, ating pong pag-aaralan ang libro ng God's Amazing Grace.
na may pamagat, Stewards of Strength, February 25. Ang ating key text po ay matatagpuan sa Mark 12 verse 30. Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength. To every man is committed individual gifts termed talents. Some regard these talents as being limited to certain men who possess superior mental endowments and genius. But God has not restricted the bestowal of his talents to a favored few. To everyone is committed some special endowment, for which he will be held responsible by the Lord. Time, reason, means, strength, mental powers, tenderness of heart, all are gifts from God, entrusted to be used in the great work of blessing humanity. So lahat tayo ay pinagkatiwalaan ng ating Panginoon. Tayo ay kanyang binigyan ng kanya-kanyang talento. At gusto niya yung mga talento na ibinigay niya sa atin ay gamitin natin iyon para maluwalhati natin ang kanyang at para magamit natin iyon sa kanyang paggawain. Pero minsan, kung minsan may mga ibang tao na sila ay biniyayaan ng talento sa pagkanta, hindi naman nila nagagamit sa gawain ng ating Panginoon. At hindi din nila naluwalhati ang ating Panginoon. Pagkos palagi silang kumakanta ng worldly songs, kung ano-anong mga nakanta nila. So sa atin na mga Kristiyano at tagasunod ng Panginoon, binigay sa atin ang talento ng ating Panginoon, ay gamitin natin iyon sa gawain niya para mag-glorify natin ang ating Panginoon. Kasi hindi namimili yung ating Panginoon. Diba yung sa parable of talents, may isang tao na binigyan niya ng isang talento, may isang tao din binigyan niya ng 2 talento, at isa din binigyan niya ng 3 talento. Yung taong isa lang ang talento, itinago niya. Pero nung bumalik ang kanyang master, ay kinuha niya yun sa kanya kasi hindi niya ginamit. Yung 2 tao na mayroong 2 talento at 3 talento, mas pinalago nila yun. So, yun din sana ang gagawin natin kasi yun ang kagustuhan ng ating Panginoon. In the capital of strength, a precious talent has been entrusted to men for labor. This is of more value than any bank deposit and should be more highly prized. It is a blessing that cannot be purchased with gold or silver, houses or lands, and God requires it to be used wisely. No man has a right to sacrifice this talent to the corroding influence of inaction. All are as accountable for the capital of physical strength as for their capital of means. So dito sa strength natin, yun yung capital natin. It's a precious talent na ibinigay sa atin ng ating Panginoon para makagawa tayo ng kanyang mga gawain. Kaya sabi dito, this is of more value than any bank deposit and should be more highly prized. So mas valuable pa siya doon sa mga bagay or sa pera na deposito natin doon sa bangko. Kasi itong biyaya na to ay hindi siya mapapurchase with gold or silver, houses or lands. Kasi ang gusto ng ating Panginoon na gamitin natin ito ng tama. Kasi itong talento na ibinigay niya sa atin, hindi natin ito pwedeng ipagpalit sa ginto, pilak, bahay or lupa. Hindi natin pwedeng ipagbenta. Kasi ito binigay ng ating Panginoon para magamit natin sa kanyang gawain. At walang tao ang may karapatan na isakripisyo yung talento na ibinigay ng ating Panginoon sa atin. Kasi all are as accountable for the capital of physical strength as for their capital of means. Kasi hindi lahat ng tao biniyayaan ng ating Panginoon, or masabi natin, hindi lahat ng tao na parehas natin
kumpleto yung kamay, kumpleto yung paa, matino yung pag-iisip. Hindi lahat ng tao ganon. So tayo na kumpleto sa matinong pag-iisip, gamitin natin iyon sa gawain ng ating Panginoon. The essential lesson of contented industry in the necessary duties of life is yet to be learned by many of Christ's followers. It requires more grace, more stern discipline of character, to work for God in the capacity of mechanic, lawyer, or farmer, carrying the precepts of Christianity into the ordinary business of life, than to labor as an acknowledged missionary in the open field. It requires a strong spiritual nerve to bring religion into the workshop and the business office, sanctifying the details of everyday life, and ordering every transaction according to the standard of God's word. But this is what the Lord requires. So, it is essential na malaman natin yung lesson of contentment sa ating buhay. Kasi ito ang necessary duties of life na kailangan natin matutunan. Sabi dito, yet to be learned by many of Christ's followers. It requires more grace, more stern discipline of character, to work for God in the capacity of mechanic, merchant, lawyer, or farmer, carrying the precepts of Christianity to the ordinary business of life. So, di ba, naalala natin nung panahon ni Enoch. Di ba, naglakad siya kasama ng ating Panginoon. So, yun din ang gagawin natin. Kasi di ba, kahit na may business transaction siya, kung ano man yung ginagawa niya sa buhay niya, ay palagi niyang tinatanong yung Panginoon kung tama ba yung ginagawa niya, kung naluwalhati niya ba yung pangalan niya. So, yun din ang gagawin natin. Religion and business are two separate ones. Bible religion is to be proven with per se. Divine and human agencies are to combine in temporal as well as in spiritual achievements. So, sabi dito, ang religion at ang business ay hindi sila separate mga bagay. Sila ay isa. Depende na lang kung paano natin yun i-handle. Kasi may ibang tao na nakafocus sila sa business. May ibang tao naman na nakafocus sila sa religion. So, tayo, kaya natin i-balance ang lahat. Kaya natin pagsabayin itong religion and business, makakagawa pa rin tayo ng gawain ng ating Panginoon. Kasi halimbawa, sa business, kapag tayo ay may customer or may lalapit sa atin, so, grab na natin yung opportunity na makapag-share tayo sa kanila. So, in that way, magawa ka pa rin ng gawain ng ating Panginoon. Sabi dito, divine and human agencies are to combine in temporal as well as in spiritual achievements. We are to love God not only with all the heart, mind, and soul, but with all the strength. This covers the full intelligent use of the physical powers. We are to love God not only with all our hearts, minds, and soul, but with all the strength. So, lahat ng lakas natin ay ibuhos natin sa ating Panginoon. Doon natin lahat bigay yung kalakasan natin. Kasi sabi ito, this covers the full intelligent use of the physical powers. So, ngayong gabi sa ating devotional, tayo ulit ay pinapaalalahanan ng ating Panginoon na huwag nating sayangin ang talento na binigay niya sa atin. Kasi lahat tayong mga tao ay may kanya-kanyang talento na binigay sa atin ng ating Panginoon. Hindi tayo pwedeng makapagsabi na, ay wala naman akong talento, ganyan. Kasi lahat ng tao binigyan ng talento ng ating Panginoon. Merong tao na
ang talento niya ay mag-handle sa pera. Marunong siyang mag-handle sa pera, marunong siyang ah, marunong siyang maghawak ng pera na lahat ng yun ay napupunta sa tama. At meron ding iba, talento niya ay mag-share ng salita ng ating Panginoon. Meron din ibang magkanta, nanalangin, at meron ding iba na may talento sila sa pag-decide. Hindi natin pwedeng sabihin na presider lang ako palagi. Or palagi na lang akong song leader. Palagi na lang akong opening prayer. So, yun yung talento na binigay ng ating Panginoon. So, kailangan gamitin natin yon sa kanyang kalwalhatian at kanyang mga gawain. So, yun lamang po at magandang gabi sa ating lahat. Okay, maraming pong salamat Sister Skid sa inyo pong panguna sa ating pong evening devotional sa oras na ito. Tayo po ay magkakaroon ng karagdagan. Ang ating pong mga kasama ay mula sa Tumpa, Sister Daniela, Sister Rochelle, at si Sister Pearl. Ang ating pong pinag-aralan ay patungkol po sa katapatan na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon yung kalakasan ito. Kaya nga sa key text nabanggit doon na ibigin natin ng Panginoon nating Diyos ng buong puso, ng buong pag-iisip, buong kaluluwa, at ng buong lakas. Kasi binabanggit sa last paragraph na kasama po yung paggawa. Kasama po yung practical natin pong practical application sa ating buhay. Sinabi po dito na this covers the full intelligent use of the physical powers. Yung ating pong pang-araw-araw na buhay. Kaya nga kung maalala natin, yung pinabanggit ng Panginoon, nung siya po ay 12 years old, nakaharap niya ang mga rabay doon po sa sinagoga, at siya ay nahanap ng kanyang mga magulang. Sinabi niya sa kanyang magulang na hindi mo ba alam na kailangan kong gawin ang gawain ng aking ama. Ang pagkabanggit niya doon ay katulad po dito sa pagkabanggit sa atin. Yung business. So, gawin nating business. Yung atin pong pangaral, pagkatapat sa Panginoon, at pagiging blessing sa ating kapwa. Ito po yung required ng Panginoon para sa atin. At alam natin na marami pong talent ang ibinigay sa atin. Hindi lang po natin pwedeng sabihin na wala akong kakayanan mangaral o wala akong kakayanan tumulong upang lumawak ang gawain ng Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay ng ating mga means or ng halaga para makausad ang gawain. Tandaan natin na ang talento po ay napakarami. Hindi lang po nasusukat sa pagbibigay, hindi lang nasusukat sa physical na pagsasalita upang mag-share ng ebanghelyo sa ating kapwa, kundi po yung time, yung how to reason, yung means, strength, at yung mental power natin. Tenderness of heart, sabi dito, all are gifts from God, entrusted to be used in the great work of blessing humanity. Sabi ng ating speaker kanina, yung tatlong alipin na pinagkatiwalaan ng mga talento ng kanyang Panginoon, humayo sila. Binigyan ng 5, naging 10 dahil kanyang nilinang yon. At yung binigyan ng 2, naging 4 dahil kanyang nilinang. At yung binigyan ng 1, ibinaon niya sa lupa. Kasi sabi niya, nalalaman niya na kayo ay kayo ay umaani nang hindi nyo pinagpagalan. Yun yung ibig sabihin niya. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanya, masama at tamad at masamang alipin. Ang sabi niya doon, hawakan niyo siya, itapon niyo siya sa labas, at doon na nga ang pangangalit ng ngipin. Pero
sinasabi ng ating pong propetisa na kung ang aliping iyon na binigyan ng isang talento ay ginamit niya sa tama, nilinang niya iyon, at maging niya na yun, kung nilinang niya, ay katulad din ng kanyang reward na matatanggap doon sa mayroong 5 talento na naging 10, 2 talento na naging 4. Ang ibig sabihin lang po dito, kahit gaano man kaliit ang talento na nasa atin, kung tayo man ay nandoon sa passion, sa paghihikayat sa ating kapwa, ay talento po yan na kailangan din naman natin gamitin sa Panginoon. At bukod doon, kailangan din natin i-cultivate ang ating mga talento upang dumami. No? Mabasa din naman natin yan sa rest of the lesson, yung mga talento na yan, na kailangan nating linangin para dumami pa. Kasi sa gift na ibinigay sa atin ng Panginoon, mayroon dong mga talento na pwede nating paramihin, palawakin. At sinabi naman dito ng atin pong mababasa, it requires more grace, more stern discipline of character to work for God in the capacity of mechanic, merchant, lawyer, or farmer, carrying the precept of Christianity into the ordinary business of life, than to labor as an acknowledged missionary in the open field. Hindi po natin pwede manirason na hindi ako nakapag-training, hindi ako missionary, hindi ako manggagawa, o hindi ako magaling manalita. Kahit sino po ay pwedeng maging missionary. Basta yung katotohanan alam niya at yung puso niya ay nandoon sa pagliligtas ng mga kaluluwa kung paano rin siya niligtas ng Panginoon. Ito po yung ating pong pag-aaral patungkol po sa pagiging patiwala, pagiging tapat sa ating pong mga talento. Kagaya po sa kalakasang tinatamasa natin sa ngayon at yung mga talento pa nga na binanggit dito sa ating pong devotional. So ngayon, nagtawag po tayo ng kung mayroon pong mga karagdagan ng ating pong mga kasama dito po sa Zoom, ay maaari po silang mag-open ng kanila pong mag-unmute. Sister Daniela, meron po siyang karagdagan. Naririnig po ba ako, Kuya Frank? Okay. Narinig. So ayan, so magandang gabi po sa ating lahat. Napakaganda po ng ating pag-aralan sa gabing ito at pinapaalalahanan na ulit niya tayo na everyone has a talent talaga. Kasi God gives each person special gifts, mental, physical, emotional, or spiritual. At itong mga talentong ito, these are not just for the smart or special people, but everyone has something unique to offer. Kahit iba-iba yung kakayahan natin, we are responsible for using these gifts wisely to help others and to share others. Physical strength is a gift too. Kasi yung kakayahan natin na, di ba, may mga tao na inborn sila na walang kamay, walang paa. But tayo, di ba, napaka-bless natin kasi sinilang tayong kompleto yung natin, pangangatawan. Kaya nga our body energy are like a capital or bank deposit from God, valuable and meant to be used. That's why we waste our strength by being lazy or inactive, because God wants us to work with diligence and purpose no matter what kind of work we do. So every day we need to work matters talaga. Doing ordinary job, mechanic or something anong nasa ating harapan, ito yung challenge sa atin na mai-apply natin every Christian in our everyday work, yung honesty, kindness, integrity, and diligence. At lastly, religion and work go together talaga yan. Because serving God is not only about church activities, it includes every action in daily life. Business, work, and daily duties should be done in a way that honors God. Then spiritual life and everyday life are one, not separate. So we need to use our talent to glorify Him, and God wants us to love Him with our whole being, including our physical abilities. That means working hard, being active, and using our energy to do good. So yun lamang po.
Okay, maraming salamat, Sister Daniela, sa inyo pong karagdagan at sa pagpapalawak ng ating pong pag-uusap sa gabing ito. So baka mayroon pa pong karagdagan si Sister Rochelle or Sister Pearl or ang kanilang mga kasama dito po sa Tumpa. Okay, kung wala na po, so sana naging malinaw ang ating pong pag-aaral sa gabi ito na kailangan po na, kung ano yung talento na nasa atin ngayon, gamitin natin ito sa gawain ng Panginoon. So yung hanap buhay namin. Sa akin po sa part ko, sa pamamasada ko, yung mga pasahero ko ay nabibigyan ko po ng biyaya ng Diyos na sinisiran ko po. Kung basta mayroon lang pagkakataon, sinisiran ko talaga sila. Kasi nga, nalaman ko na yung katotohanan, baka maging pagkukulang to sa akin kung hindi ko maibigay sa kanila yung katotohanan ng nalaman ko. At hindi naman siyempre yung ibigay natin ay yung doctrinal, kundi nakadepende po sa tao na tatanggap. Bawa yung tao ay wala talagang kaalam-alam, ibigay mo kung ano yung narapat para sa kanya. Kung yung tao naman ay may alam, ibigay mo rin kung ano yung para sa kanya. So, sa biyaya po ng Diyos ay nagagawa po natin yun. At yung mga babasahin nga na mga naiiwan sa akin, yung mga hindi nauubos sa pinapamigay namin, ayun yung mga pinapamigay ko kapag meron ako mga nakakausap. Mas epektibo nga yung face-to-face at saka yung bago ko maibigay yung pamphlets, yung babasahin, ay i-share mo muna sa kanya. Na sa akin pong karanasan ay nakikinig talaga. Hinihinto ko talaga yan, nag-usap kami kung meron pa siyang oras. Pero kung nagmamadali naman, wala namang tayo magagawa doon. Hindi bigay na lang yung pamphlets. Pero kung meron talagang oras, mas epektibo yung face-to-face na pag-uusap, yung sharing talaga. Hindi naman natin nahamakin yung kanilang paniniwala, kundi magkakaroon tayo ng sharing, respeto natin kung ano yung paniniwala nila. At sabi nga doon, yung best way to rebuke sin is to present the truth sa iba. Kung kasalanan ang nagawa nila, hindi natin sila sabihin na makasalanan yan o kasalanan yan. Hindi yung truth ang ibibigay natin sa kanila at yun ang magsasaway sa kanila. So isa po yan sa mga nakita kong paraan na nagiging epektibo na ang isang tao ay hindi ma-open o hindi masaktan ng sa taong nagsasalita, kundi sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At wag nating hintayin na magbukas pa ang Diyos ng malaking pagkakataon para tayo ay makapaggawa sa gawain ng Diyos. Sasabihin natin na sila kasi mayroon silang pera kaya nakakagawa sila ng malaking gawain. Sa kalagayan natin, makakagawa din naman tayo. Kasi kung gagawin natin ito, alam ko nararanasan ito ng marami. Gagawin natin ito ngayon na mayroon pa tayong mga dinaramdam, mga problema, mga utang, mga pangangailangan natin, tapos gumawa tayo sa gawain ng Panginoon, ganun pa rin ang mangyayari. Maaring mabayaran mo o hindi pa rin mabayaran kung ikaw ay gagawa sa gawain ng Panginoon at kung ikaw ay hindi gagawa sa gawain ng Panginoon. At isang illustration nga na nakita ko, yung isang tao na nagmumotor, nakita niya yung naka 4 wheels, tapos iniisip niya na sana magkaroon siya ng 4 wheels at yung nakabike naman, iniisip niya sana magkaroon siya ng motor. At yung naglalakad, sana iniisip niya na magkaroon siya ng bike. At yung isa naman na naglalakad din, na walang sinilas, iniisip niya na magkaroon siya ng sinilas. At yung isa naman na lumpo, iniisip niya na sana ay makalakad siya. So sa illustration na yun, mauunawa natin na kung ano yung nasa atin ngayon. Ito yung natin, ito yung gawin natin para sa gawain ng Panginoon. Kasi binigyan tayo ng pagkakataon na ganitong talento para sa kung paano mo gagamitin. At doon nga tayo titimbangin ng Panginoon kung paano natin ginagawa yung mga bagay na nasa atin. Kung paano tayo sumusunod sa ibinigay sa atin ng Panginoon na kakayanan, kung paano natin ito gagawin
o yung gawain ng Panginoon na iniatang sa atin. So sana po naging malinaw ang ating pong pag-aaral sa gabing ito patungkol po sa katapatan sa ipinagkatiwala sa atin ng Diyos na kalakasan o yung pagiging katiwala sa talentong ibinigay sa atin ng Diyos. So ngayon, sa oras na to, atin pong pagtatapos, tayo po'y mag-awit ng ating pong closing song and closing prayer po ng ating pong kapatid na speaker. Tayo po lahat ay manalangin. Ama namin na nasa langit, kami po ay papasalamat sa iyong proteksyon at paggabay sa amin sa buong araw at kami ay umabot sa gabi ito. Sa gabi ito, sa aming pahinga, ikaw po nawa ang kaprotekta sa amin na kami ay makagising bukas at paggawa naman kami ng aming mga gawain na naayon lamang sa iyong kalooban. Maraming salamat po sa mensahe na iyong kaloob sa amin. Nawa ito ay tumatak sa aming puso't isipan, maging gabay namin sa pang-araw-araw namin. Maraming salamat din po sa mga biyaya na inyong kaloob sa amin. Tawaran niyo po kami sa aming mga kasang nagawa. Ito lamang aming inihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, marami pong salamat muli mga kapatid sa Zoom at sa Facebook Live na patuloy na nanonood. So, imbitahan po namin kayo sa ating pong morning devotional, kinabukasan, alas 5 hanggang alas 6. At sa hapon naman, ay sa parehong oras, alas 6 hanggang alas 7 po ng gabi. Sa parehong aklat, sa ating pong God's Amazing Grace, February 26. So, ito po ang ating pong pag-aaral at sana po ipinagpala tayo ng ating pong mga marinig at nabasa sa gabi. God bless po sa ating lahat.